I think in some areas that are quite inaccessible, we are having the same challenge yung pagpunta doon. But I think today, most probably today, we will have a better report on how the progress of the repairs would be. Sir, pero ano po yung status, ilang percent sa bawat affected region yung hanggang ngayon yung problem kasi? Yun pa po yung datos na hinihingi po natin sa ating mga kasamahan, both at NTC and the telcos. Because I think one of the reasons then, I correct me if I'm wrong on this, but one of the reasons is again yung difficulty din nila to access the areas. If you would notice, kung may mga naapektuhan na cell sites, which I think there are, most of the cell sites in the provinces are in quite inaccessible places din, mga nasa bundok, mga high grounds. Sir, nakita lang natin medyo naging malaking apektado ng yung power supply. Sorry. Talagang halos karamihan. Yeah, ang paliwanag po sa amin ng ating mga kasamahan din, I think ang naging main issue nga doon sa power supply na apektuhan is yung mga tinamaan na mga kawad ng kuryente, to include yung mga poste na nabuwal. So like I think dito sa Metro Manila, nakita naman natin kung gaano katindi yung liparan ng mga sanga. Kahit dito lang sa atin nung tinatamaan tayo rito, nagliliparan, pati tayo tinamaan ng ganyan na yung kawad ng kuryente rito. I think that's the same thing sa mga practically all over. So I think ang challenge po ngayon na in the restoration of their power, ang sabi naman ng NGC, in practically all areas, they're already ready to provide the power. Ang challenge po natin ngayon is doon sa mga areas na mga naputol na kawad at tumbang poste, inaayos na nila to. And then what they're saying is they need to be assured na kahit na ibalik na yung mga kawad, na ini-ensure nila yung safety before they energize the whole place. I think ang mga naunang na ibalik na power are those na pinatay lang for purposes of safety, and then wala namang mga major damage, and I think na ibalik na rin naman kaagad. The ones remaining na wala pa is primarily because either of the transmission lines, which I think is negligible, halos wala naman But ang challenge talaga, yung sa mga local electric cooperatives na inaayos nila, and then yun nga, and because the NGC, from the way we understand it, hindi rin naman basta-basta magbibigay ng kung hindi sigurado yung sa baba. May instruction ba from the national government or the NDRRC na kumbaga ibalik agad? Oh yes. In fact, even before Glenda came, that was part of the preparations. Instructions were given, and during the last conference we had here with His Excellency the President, that's one of the main points that the President emphasized. Kung hindi man maiwasan, he wants an immediate restoration of lifelines as they are very critical in the fast recovery. Sir, in the meantime, na may problem sa communication, ano yung pwede yung recommend or i-advise dun sa public, especially yung may mga kamag-anak na hindi ma-verify kung okay yung mga relatives nila sa provinces? We have given instructions doon sa ating mga DENA teams. This is one of sa ating mga damage assessment teams na i-prioritize yung mga areas nga like those na hindi madaling ma-access. And siguro ang ma-advise natin dyan, we can only give advice to those who are here with us. At yun nga, yung doon sa hindi rin makontak, the thing that we're doing now is get in touch with them practically, physically, if possible. May mga instructions na po yung ating mga tao sa on the ground. Very active din po naman yung mga local government units natin na ito rin yung pinaprioritize nila yung mga lugar na yun. Sir, just to clarify, yung infrastructure, sir, ng 45 million pesos, that's just for the areas of Bataan and Nueva Ecija? So far. And we are still trying to get dun sa area. Kasi I was saying nga, yung mga assessment teams natin are the ones going around right now. We do have reports that are unvalidated as a matter of policy. Hindi naman po natin ilalabas yun hanggat na-validate po to. Sir, for agriculture, the 668 million refers to which areas naman? I think those are in areas. Saan ang areas na to? I'll get back to you on that, Jing. Hindi namin na-include dito yung area. But
So in the case of Nagcarlan, medyo malapit na sa Metro Manila. May mga residente doon, walang komunikasyon. Hindi ba natin pwede matapos yung mga damage assessment team nyo, pumunta doon sa mga barangay, makakuha ng mga listahan na safe. Actually, hindi lang yung damage assessment teams natin, pati yung mga AAP units natin, may mga instructions na rin na tumulong doon. Because ang isang ano nga natin, yung mga AAP units at yung mga sundalo, pag lumakad dyan, may mga radyo yan eh. So, and they're the ones who, yesterday, that was part of the coordination. The executive secretary was here yesterday relaying the instructions of the president. And those are some of the things that that were given yesterday. And I'm quite confident that ginagawa na yan starting kahapon pa. Sir, sorry, can we repeat the roads yung mga hindi tayo nadaanan? Kasi Wala rito yung datos ko na yan. Saan mo nakita yan? Sir, kanina yung ganyan sa 15 na 15? Sir, maybe we can just ask for a hard copy. Yeah, wait lang. Kunin ko mamaya, para ano And natin. then, sir, pati yung list ng casualties with the names. Okay. Agriculture pala is only on Region 5 pa lang. Which province is it? When we say Region 5, basically Samar, I'm sorry, Albay, Camarines Norte, Sorsogon. And this is not complete. These are initial reports. These are just initial. Sir, yun yung 6 a.m. As of 6 a.m. today. 6 a.m. Today. Yung 5 Sir, yung stranded passengers, papunta dito, sir, papunta doon sa mga affected areas. Like for example, dito sa Metro Manila, I think like Manila to Bataan kasi bakit may strand sa Manila to Bataan as of kahapon. But I think ngayon mukhang maganda na yung dagat. Baka kahapon, most probably baka ngayon na ano na yan eh. And I was mentioning. Sir, maybe, Sabi ko nga, yung numero na yan sa stranded, dagdag bawas eh. sir, ano po yung areas na lumalabas na nagkaroon ng problema sa elektrisidad? Areas, Probinsya, mga probinsya. I think practically halos lahat. Halos lahat ng provinces from Albay, Camarines provinces, Quezon. Yung track ng bagyo basically, Calabarzon, which is Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon. Sambales, yeah, they had problems then with electricity to different and varying degrees. Pero sa ngayon, sir, natin estimate pa rin sa mga lugar na yung nananatiling walang kuryente. Bicol, yung as I mentioned earlier, Bicol. Ang major na yeah. Iba't ibang areas lang yung parts lang yung affected. Parts lang. Parts lang. Okay? Thank you very much. Inyo po napanood ang press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaugnay ng mga paghahanda para sa bagyong O. Ang assessment matapos ang pananalasa ng bagyong Glenda ayon kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama ay patuloy pa rin ang kanilang mga assessment na isinasagawa ngayon at mahigpit daw ang bilin ni Pangulong Noynoy Aquino para sa isang immediate relief at fast recovery. Ito po yung mga ibibigay po natin ngayon, yung mga datos na nakuha natin so far mula sa NDRRMC. As of the moment ay 38 po o 38 ang kumpirmadong patay, 10 ang sugatan at 8 pa ang nawawala matapos ang pananalasa ng bagyong Glenda. At 26,000 po o 26,000 mga kabahayan ang nawasak, 15 kalsada ang impassable pa hanggang sa ngayon o hindi pa madaanan, 4 na mga tulay ang nasira at may kabuuang 668 million pesos ang damage so far na naa-account na ng NDRRMC matapos nga itong pananalasa ng bagyong Glenda kahapon. Isa rin po sa mga diniscuss o pinag-usapan dyan sa press briefing ay yung mga lugar dito sa particular sa Luzon na hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente at ayon sa Executive o kaya Undersecretary Pama ay kabilang pa rin dyan yung mga probinsya ng lalawigan ng Batangas, Laguna, Cavite at ilang bahagi
ng Metro Manila at kagaya rin po nung nabanggit ng o sa impormasyon na inilabas ng Meralco ay 19% pa po sa specifically dito sa Metro Manila ng kanilang mga consumers o yung may mga ang wala pa ring kuryente hanggang sa ngayon. Ulitin po natin, 19% pa rin po ng mga nakakonect sa Meralco ang hindi pa rin bumabalik ang supply ng kuryente sa ngayon. At yan po may balita sa oras na ito. Tumutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Cedric Castillo. Magandang umaga po.